Samantala, hinamon na naman ni Senador Alan Peter Cayetano si Vice President Jeju Marbinay na dumalo sa investigasyon ng Senado kaugnay sa umano'y anomalya sa pagpapatayo ng isang gusali sa lungsod ng Makati. Narito ang report ni Sam Ramirez. Hindi raw siya kung hindi si Vice President Jeju Marbinay ang tunay na utak politika. Ito ang tahasang ipinahayag ni Senator Alan Peter Cayetano sa isang panayam kasabay ng ipinatawag na press conference ni VP Binay upang itanggi na nakatanggap siya ng kickbacks mula sa pagpapagawa ng Makati City Hall Building 2. Muling hinamon ng senador si Binay na dumalo sa investigasyon ng Senado hinggil sa umano'y overpriced na gusali. Hindi daw siya nag-attend dahil busy daw yung kanyang schedule. Pero tignan niyo po yung schedule niya. Isa o dalawa lang yung official na activity, tapos buong araw nakikipag-meeting na po sa mga barangay captain, sa mga mayor, nakikipagkamayan at kumakain sa palengke. No? Meaning, siya po ang utak politika. Pero tinutulak niya po sa lahat ng kalaban niya na 2016. Tinuligsari ni Cayetano ang pagkakaroon ng napakaraming tagapagsalita ni Binay. Maliban raw kasi sa 3 anak ng vice-presidente na nagtatanggol sa kanya at kay Congressman Toby Chanco na Secretary General din ng Partido United Nationalist Alliance, nagtalaga pa siya ng bagong personal na spokesperson na si Cavite Governor John Vic Remulla. Pinuri ni Cayetano si Remulla ng kapartido niya sa Nationalista Party, ngunit sinabi rin niyang hindi ito ang sagot sa mga alegasyon laban sa kanya. I'm happy for Governor John Vic. I know that he's a very talented and articulate individual. However, the situation does not call for more spokesmen. The situation calls for the Vice President answering the issues directly. Demolition job, telenovela at media mileage, ano pa man anya ang tawagin ni VP Binay, ayon kay Senator Antonio Trillanes IV, ipagpapatuloy pa rin nila ang investigasyon. Sa aking palagay, si Vice President ay nasa panic mode. Siguro dahil napapalapit na tayo sa katotohanan. He can call it whatever he wants to call it. Pero ang masasabi ko lang, itong investigasyon na to ay magtutuloy-tuloy. Hindi kami magpapadistract, hindi kami magpapa-coerce o magpapa-intimidate kung kanino man. So until makuha natin kung ano yung katotohanan dito. Magsasagawa muli ng investigasyon ang Blue Ribbon Committee hinggil sa umano'y overpriced na Makati City Hall 2 sa ika-4 ng Setyembre. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.